Magandang araw mga idol. For today's video ay magtatanim tayo ng mulberry. Ito yung cuttings ng mulberry na gagamitin natin mga idol. Illinois yung variety niya, Illinois mulberry. And sa pagtatanim natin ng mulberry ngayon mga idol ay ibabahagi ko rin sa inyo yung sikreto ko para na masisigurado kong mabuhay yung mga itinanim kong mulberry cuttings. So ayun mga idol, let's start. Then mga idol, dalawa lang yung plastic container kasi dalawa lang yung mulberry cuttings. Tag isang mulberry cuttings lang yung itatanim natin dyan mga idol sa tag isang container na yan. Sa pagtatanim niyan mga idol ng mulberry, make sure yung cuttings natin mga idol is kahoy na or fully matured or magulang para hindi na siya mabubulok, and then para mabilis siyang tumubo dapat magulang siya. Ayan. Tutusok lang natin yan dyan sa dapat matigas yung pagkakatanim natin or pagkakalubog para hindi siya nagagalaw-galaw. Yan, ganyan lang mga idol. Ito yung mga nodes niya mga idol, hindi masyado kita. Yan, ay yung nodes niya. Then next one mga idol, dapat mga idol, kung magtatanim tayo ng mulberry cuttings, make sure din natin na marami yung nodes na ng cuttings na itatanim natin. Katulad nito mga idol, ito yung isang nodes, pangalawa ito, then ito yung pangatlo, kasi dyan yung sisibol yung mga tubo ng ating mulberry, dyan sa mga nodes na yan, dyan sila tutubuan. Kaya mas maganda, mas maraming nodes or buko, mas maraming chance na tumubo yung mulberry natin, mas maraming chance na tubuan sila. Advice lang mga idol, huwag kayong magtanim ng mulberry kung yung cuttings na itatanim nyo ay kulay green pa, yung mura pa, yung nabebend pa siya mga idol, yung green na green pa yung balat niya. May chance na mabuhay yon, pero malaki yung chance na mag-dieback agad siya kasi nga murang mura pa yung katawan niya. Dapat talaga ay magulang na sanga yung itatanim natin para yung chance na mabuhay siya, mabilis siyang mabuhay is 100%. Siya nga pala mga idol, kung wala kayong cuttings or mother plant ng mulberry sa inyo is pwede naman kayo niyan makabili sa online shop. Then mga idol, babasahin ko ulit ng konti yan. Binasa ko na yung lupa niya kanina nung nagtanim ako. Babasahin ko lang ulit. Then i-place lang muna natin to dito mga idol sa malilim na lugar or shaded spot. Kasi nga kung ilalagay natin yan dun sa nasisikatan ng araw or yung mabibilad sila agad, mabubulok lang yan mga idol. Masasayang lang yung effort natin sa pagtatanim ng mulberry. Kaya dapat nasa shaded area siya. And then mga idol, yung lupa na pwede natin gamitin dyan, yung nasa ano lang, dito sa mga paligid-paligid lang. Hindi naman siya masailan sa taniman, basta wag lang siya mabuhangin at sa mabato. Basta yung lupa lang sa kapaligiran na yun na yung mga idol, wag lang yung sa mga mabatong area or spot. And then mga idol, yung sikreto mga idol, ito yung sikreto mga idol na ibabahagi ko sa inyo para make sure masigurado natin na tutubo yung mulberry cuttings na itinanim natin. Itong plastic labo, babalutan natin ng plastic labo yung parehas. Ito yung ipambabalot natin, itong malaking plastic na to. Babalutan ko na muna mga idol. And so ayan mga idol, tapos na natin balutan ng plastic labo yung bagong tanim na mulberry. Ito mga idol, ito yung isa sa mga effective way para mapabilis yung pagtubo ng mulberry cuttings or mabilis silang simulan, kasi subok na to mga idol. Ang dami ko na ng itinanim na mulberry cuttings, lahat na buhay. Ito yung isang sikreto or technique na maibabahagi ko sa inyo na talagang epektibo sa pagpapatubo ng mulberry cuttings. Ang kagandahan dito mga idol, sa paglalagay ng balot sa mulberry, eto mga idol, pag tumagal mga ilang araw lang, mamamawis na yung loob ng plastic labo. Ang purpose noon mga idol, ayun na yung pinaka magmo-moisturize dyan sa cuttings natin and then pati dun sa lupa.
hindi na natin didiligan yan mga idol. Isang beses lang natin didiligan, yung ngayon pagdidilig ngayon sa pagtatanim. And then tsaka na lang natin uulitin yon pagka may sibol na yung mulberry cuttings. Hindi natin siya pwedeng diligan palagi kasi yung cuttings pwedeng mabulok yon kasi lagi nababasa. Kaya hindi natin siya palagi didiligan. And mga idol, i-place lang natin talaga siya sa shaded area or shaded spot. Doon sa lugar na hindi rin sila madadangge or magagalaw-galaw ng mga alaga nating hayop. Doon sila sa yung wala talagang nakilos masyadong tao or hindi ginagalawan ng mga hayop para hindi nadadanggi-danggi yung mga cuttings natin. Kasi once na nadadanggi-danggi yan, may chance na tumagal yung pagtubo nila or hindi sila tumubo kapag nadadanggi-danggi lagi. And so ayun mga idol, siguro magbibigay na lang ako sa inyo ng update once na may tubo na sila. Magandang araw mga idol. Ito na ngayon yung update sa tinanim nating mulberry cuttings. And yung variety niya nga, Illinois variety. April 9 nung tinanim ko to, and then ngayon April 14, bali 5 days na mula ng pagkakatanim. Ito na yung update niya mga idol. Ayan, kung makikita nyo mga idol, nagpapawis na yung plastic natin. Namamawis na yung mga panabi ng plastic. Ayun yung kagandahan dyan kapag binabalot yung mulberry cuttings natin sa kapag naitanim na natin sila, babalutan natin sila para yung cuttings hindi matuyo. And then ayun yung update mga idol. Kung mapapansin nyo, may pinakasibol na siya sa loob. Ayun. Then ito rin, kita na yung pinakasibol niya. Tatanggalin ko muna yung plastic niyan mga idol para makita nyo ng maayos yung tubo ng mulberry cuttings. Ayan mga idol, natanggal ko na yung plastic labo or yung kinover natin na plastic dito sa tinanim nating mulberry. Ito yung pinambalot ko dyan. Malaki-laki yung plastic labo na yan mga idol. And ito na mga idol, yung tubo niya sa malapitan. Malaki-laki na itong nasa likod yung nasa likod na parte. And then ito yung sa ibabaw, umuusbong-usbong na. Ito yung sa isang to. And then ito naman yung sa isa mga idol. Ayan. Yung isang solo, yung isang node wala pa, ay yung dalawang node sa ibaba. Pero yung nasa ibabaw meron na. And then ang kagandahan mga idol, kahit di natin diligin, basta i-cover natin ang plastic labo, hindi natutuyo yung lupa mula sa pagkakatanim. Bali 5 days na mga idol. Ngayon ko lang binuksan yan. Ayan na yung niya, moist pa din yung lupa. Kaya ayun yung kagandahan sa pag kino-cover natin yung tinatanim nating mulberry cuttings, matagal matuyo yung lupa na tinaniman. And siguro mga idol, magbibigay na lang ulit ako sa inyo ng another update. Siguro mga 5 days ulit kapag malalaki na sila. Eto mga idol, habang lumalaki yung mga sibol na yan, may lalabas dyan na bunga. May bunga na yan nakasama mga idol, yung mga sibol na yan. Kasi yung ginamit natin na cuttings na pangtanim is matured or magulang na. Update na lang ulit mga idol. Magandang tanghali sa inyo mga idol. Magbibigay ulit ako sa inyo ng update dito sa mulberry cuttings na itinanim natin noong April 9 ko nga tinanim ta mga idol. And then yung unang update na ibinigay ko is April 14. And then ngayon April 20 na mga idol. Ito na yung itsura niya ngayong April 20. Medyo malalaki na yung tubo niya. Ayan. And gaya nga na sinabi ko, once na ang itinanim natin na mulberry cuttings is magulang, once na simibol siya, may lalabas ng bunga. Ayan mga idol, bunga na yan. Pero ayan mga idol, hindi natin patutuloy yan. Dapat tinatanggal agad yan yung mga bunga-bunga na yan. Kasi nga makakapagpabagal lang yan sa pagtaas or paglaki ng tubo ng mulberry. Pagka ganyang may bunga, dapat yan tinatanggal agad. Ito, tatanggalin ko na rin yan mamaya mga idol. Then ito yung sibol ng isa, medyo mataas na. May bunga na rin yan mga idol, gaya nga ng kasi magulang yung cuttings na ginamit natin.
Yun yung bunga niya. Tatanggalin natin agad yan. And mga idol, tinanggal ko na rin pala yan sa pagkakabalot. Ito. Yung ginamit natin pambalot dyan. Nung pinasisibol natin. Kasi dapat tanggalin niya mga idol. Masusunog na yung mga dahon ng mulberry. Yung tubo ng mulberry natin. Ito nga mga idol, late ko na natanggal. Yung plastic na ibinalot natin dyan. Kasi nga, ngayon ko na lang ulit na bisita tong mulberry na itinanim natin. Yung ibang dahon nasunog. Dito sa upper part. Nasunog yung dahon na yan. Yung dahon dyan. Pero hindi naman makakapekto yan sa paglago ng mulberry natin. Magpapatuloy lang yan. And ayan mga idol. Yung moist pa rin yung lupa niya. Kahit hindi ko dinidilig. Ito mga idol. Ilalagay lang natin yan dyan sa shaded area hanggat sa maging establish yung mga ugat niya. Kasi ito wala pa masyadong ugat yan dyan sa lagayan or sa taniman. Hihintayin lang natin mag-establish yung mga ugat niya, and then patataasin pa natin ng sobra yung mga tubo niya. Tsaka natin itatransplant direct sa lupa or sa mas malaking taniman. Ayan mga idol, pagka ganyan, ang pag-aalaga na gagawin na natin dyan, dun nga sa shaded part or shaded area, hindi na natin sila gagalawin doon. And make sure natin na hindi magagalaw ng mga alaga nating hayop or matutumba-tumba to. Kasi pwede pang mag-dieback yan mga idol. Wala pa sila masyadong ugat pag nagagalaw-galaw yung mismong cuttings. Ayun ang kailangan natin dyan. Doon sa lugar na walang tao, hindi nagagalawan. Hayaan lang natin sila doon lumaki ng tuloy-tuloy. Ito mga idol, papataasin ko yan ng mga siguro mga ganyan. Mula dyan. Yung pinakatubo niya, tsaka ko sila itatransplant. Established na kasi yung mga ugat noon mga idol. And then mga idol, sa pag-aalaga nito mga idol, pwede nating spray yan ng tubig, yung mga tubo and then yung pinaka-cuttings para mas bumilis yung paglaki niya. Wag lang natin lalawain ng dilig kasi pwede pang mabulok yan, mag-dieback yung cuttings na itinanim natin.